So, welcome back sa isang panibagong vlog. And for today's episode, pupunta tayo ng mga Fireheads kasama ang mga boys sa aming church at mangingisda tayo. Karamihan sa amin isusunod na lang dahil may mga trabaho. And sila pastor, mauuna na sila at sila na yung mga magpa-facilitate ng pag-ayos ng tutulugan namin for tonight. At mauna na rin silang mangisda, no? Ngayon, katulad ng iba, ako, pasok na lang din muna sa trabaho. So yan, dito na tayo. Check lang natin yung mga gamit natin. ID, wallet, susi. So hanggang dito na lang muna. Mamaya, samahan niyo kami sa continuation ng video na to. Yung biyahe natin papuntang mga Fireheads. Alright, let's go. 5 hours later. So, just got this. And balik na tayo sa unit. 30 minutes lang, mabilis na kain lang. Tapos sabak ulit tayo sa procedures. Let's go! One shift later. So, ito, pauwi na nga tayo galing ng duty. Time check, it's 4:30. And sana later on dyan, sana walang traffic pagka bumiyahe na tayo ng Pop North. Hopefully, mga alas 9, makarating na tayo. Let's go! It's on the left. Ito yun. So, ayan. So, it's 11 in the evening na. Pagdating natin kanina, roughly around 8:39, nagpunta tayo sa Lodge 1. So, sumabay tayong mag-dinner sa kanila. Pagkatapos nun, meron tayong extra konting oras para makipagkwentuhan sa kanila. But for now, oras na magpahinga. And see you in the morning. Next day. Alright, what's up? Good morning. So, ayan. It's 7 in the morning and pupunta na tayo dun. Una palang gagawin natin is pupunta tayo dun sa may kabilang lodge at kakain. So, let's go. So, yeah, dito nga tayo sa Lodge 1. Kung saan, dito nagtitipon yung mga boys and kagabi dito din kami kumain. So, nauna na yung ibang mga boys. So, kami susunod na lang kami. And yeah, ito. Manaya, yung Mount Manaya. Ito. Ganda oh. Tapos ito parang sand dunes. Ganda niya. Right. So, mag-prepare lang kami ng konting food. And then after that, sunod kami dun sa may fishing spot. There's a snowman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a snowman waiting in the sky. So yan guys, dito na tayo. There's Kuya Ferds, Kuya Aris, sila pastor nakapwesto na. So, sana swertihin kami makahuli. Hindi tayo sa langka. So, second time namin mag-fishing na dito sa New Zealand. So, yung una, dito din medyo malapit sa may Whangarei. It was like 2 years ago na rin yata. O magto 2 years. So yan, ready na tayo. So check natin, may nahuli daw tayo. So yeah, pating daw. Oh, it's alive! Oh, it's alive! Ah! Oh! Yeah, see, it's alive. It's blinking. Blinking! I caught the fish. Ito na. Ilan yung natin ngayon, Pastor? Tatlo? Tayo, Aba, ayun. kaya talo na kaming nahuli, lalaki. Yung drone natin, so meron siyang 3 bait. Woo! So yun na siya. Pakawalan na natin sa dagat. Ilang meters yan, Pastor? Lagay ko 300. Layo, oh. So yung bait natin, nakakonect siya dito. Tapos idadrop nung drone. So roughly 280. 280. Oh. Tapos, pindutin mo lang ito, ng 2 beses, babalik na siya. Ayan, ayan na, oh. So yan. Na-drop na natin yung bait. Naglalaro ka na, nagpipis ka pa. RV up.
So nag-aayos sila ng fishing rod doon. 1, 2. Tapos meron 3 dito na handheld. Okay. So hindi siya pwede. Woo! Solid oh. 1, 2, 6, Fishing 7. 101. Yun. Yeah. And pull it. So this one goes there. And hook it. Do you remember it? Katulad sa West Coast. It's part of my big choice. So it's like flick, and then when it gets in front of you, you point straight line. Yeah. But like you flick really hard, so go fuck. Okay, I'm just gonna do it. This hand point where you want it to go. Are you headed? You let go too early. Oh, but it's fine. It's fine. Ganun mo lang. Kalibete ka. Ano din to pagbitawan mo rin pero doon na. Pag nakaturo ka na ng pag gano'n. Hawakan mo lang maigi. Teka, lalayo kami. Kahit matagal. Practice lang. Doon! First time ayun! Pro ata to eh. Oo, yata. Nagpapanggap lang. Oo. Nagpapanggap po. Alam na namin yung ganyang galawan, kuya. So first na po ko, lalayo oh. Ang galing. So mga, ilan nyo? 40? 40 meters oh, grabe. Pang snapper yan eh. Nalakas yung gagawin mo lang talaga. Last! Lahat, ang ganda. Nalagpasan mo yung 3 waves. Tatlong waves. Ako, pangalawa pa lang. It's 10:30 in the morning na. So sila Pastor Dads, kanina pang mga 5 or 6. Kami, bali, isa't kalahating oras na dito. And wala pa rin kaming mahuling isda. May nagsiset up pa ng mga rods doon. And yung sa drone natin, nilipat natin ng pwesto. No? Nagpalit na rin tayo ng bait. Walang pain. Ganyan kami katindi. Kung kakagat yan. So 11 na. Isang isda, wala pa rin kami nahuli. Meron namang nahuli kanina yung dogfish ba yun? Oo, parang ganyan. Nakahuli kami ng isa pero pinakawalan din yung parang yung pating. So yan, practice na lang ng pukol. Parang magko-competition lang eh. Yun, malayo. Mga kulang 1 kilometro. Malayong makahuli pala. Higit kumula. So, ito na nga. Dumating na tayo dun sa point na wala pa rin tayong nahuli. And we need to go back na dun sa lodge. Magpe-prepare na lang tayo ng lunch. But, ganun pa man, it's a very good experience. Lalong-lalo na for the boys. Nakapag-bonding. Hindi naman kami nasiro totally. So, meron kaming natutunan sa araw na to. Yun is kung paano mag-manual na magbuslo ng fishing rod. So, it's a win pa rin. Thank God. So, yun. So, samahan niyo kami pabalik sa lodge. Let's go. Ikaw, baka may rest pa. Uwi na! So, this is the first time na nakatry ako maghagis ng fishing rod. Ang pinuntahan pala natin, hindi pala siya mismo yung mga 5 heads, no? Parang part lang siya. Yun, so grabe yung daanan namin, napakalikam po. Kung makikita niyo. Finally, meron na tayong espalto. Kalsada na siya, 5 minutes later. Ayan, dito na tayo sa lodge. And lunchtime. There you go. How do we do the blankets? Do we just roll it or? So yun. Kaya mo na kami. Tapos yan, uwi na tayo ng Auckland. So, yan, there you have it guys. Ito na nga tayo sa bahay. Nakauwi na from mga 5 heads. Tama tayo na huling isda. Pero maganda yung memories natin doon. So, maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin sa tour na to. And next time, I'm gonna make sure
Meron na tayong isda.